The blessings, ladies and gentlemen, are, scattered throughout the pages of the Scripture. And it can never be learned by one sitting only or a 20-year study. Uray, agkaroon tayo ngayon, the subject ng blessings, iti 30 years, saan tayo makaya? Because blessings is scattered from Genesis to Revelation. And we are only having opportunities to touch such subjects. No at dati mo ko lang nga series lesson nga kastoy. So antayo man kita anday ito makukulang nga blessings within the principle of God, of God's teachings. Okay, so our title today is as simple as the blessings of God. And the question here is, how could we know if it is God's blessings? So di jay ti antayo man talang tanong. So haan nga amin nga oportunidad kat bendisyon. Ngamin ada lagi oportunidad nga iadayo da kagam kini Apo Dios. Alright, haan nga amin nga umay king nga pagtrabahuan wenno pagkwartaan wenno anyaman. Kat mayat na kita na. Haan nga kwan. Isong ada lagi question nga how could we know if it is God's blessings or not? And ito nga subject, ito nga question, ma-answeran tayo, iti dito Joshua chapter number 16. And so we will go in answering the question, how could we know if it is God's blessings in two ways. Number one, we're going to look into this situation in Joshua 16. Iti biyag ni Joseph, iti biyag kakamsat ni Manasseh and Ephraim. Okay, and so after we'll go here, mapantayo ka lang itinado mga makukunang biblical character na ada iti the same the same example iti na chapter. Okay, so as we begin this one, nagruwi tayo iti chapter number 14, if I'm not mistaken, and that the 16 ko na kuman. So I try to scan the commentary that in kung dito in may sada the chapter 15, 16, 17 may sa the commentary. But again, we are coming to believe that the Word of God, has always a message to every chapter. Karkartaro ti chapters kasi kasalit sa mapulong verses. And I tell you, kunan ni John na ang amin kanong inaramin na sa Kristo kat nung isulat amin wala na urang pa'y kanong ti amin na bulong iti mulmulat na mo talaga. Can you imagine that? Na baka ikabila na daitang amin na sa Kristo. But it wasn't written because all the lives are not enough to of course to be used to write every detail of the word of Christ. And that statement is telling us that the Word of God, therefore, is chosen, you see, to the very, very kernel of it, nasakat. And so every verse in the Bible has a complete message, and how much more to a certain chapter of the Bible. And so, here, ladies and gentlemen, is my isang introduction dito. Number 2, may introduction ko dito. Chapter 16, 17, chapter 15, 16 and 17 is about iti panakaiwaras, iti bingay, iti aming anak ni Jacob. Okay, so when was the place where it began? It began at all in Ur of the Chaldees. In Ur of the Chaldees, that is the gayangay naggananti summer people. In there, in most Mesopotamia, in the land of antiquity, in the pagan land, and from that land of Ur stretching towards the promised land in Canaan land, has at least 2,000 kilometers all in all. That the research called 2,221 miles from the land of Ur to the promised land. You know what? And that is stretch, ladies and gentlemen, is like our Maharlika highway in the Philippines. We have the longest
you know what, Asia highway this country, di ko na tayo Pan-Philippine Highway. Amoy di Pan-Philippine Highway. The Pan-Philippine Highway is otherwise known as the Maharlika Highway. Kat di Maharlika, kat manipod ijay lawag, ijay capital tilawag, stretching forward until the capital iti Sambuanga. Capital Sambuanga. Kasalid yahin na dagi tanom. You know, because and that is 1,000, at least 1,900 kilometers all in all. Sabi, paikot-ikot na kalsada, napananti nasurok na 3,000 kilometers yahin. That is the what we call the Maharlika Highway of the Philippines. And kasnakas niya from the land of Ur to the promised land, this is a stretch of at least 2,000 kilometers. Like Lawag to Sambuanga ko natin, as a city Sambuanga, 1,800 to 15. Snakas niya the approximation na. And nagnada from the land of Ur to the promised land for how many years? Because iti nagapuda, iti land of Ur, kat may silang pamilya diyay. Ni Abraham lang diyay, ni asawa na. And then, dagijay dingunda, and then they marched together. Kat manong dekada nga nagnagdada until nga inpan niya ako iso di Egypt. Hindi adala di Egypt po, kat 70 na dyayan. So manong nga taon tinagmarchan na diyay. Kat nagyata di Egypt, kasnamat ang di time tayo ti Castilla nga 430 years na inigana natin ti Castilla at awat kin sursuro ti Castilla kanya tayo. Sorry for that. Hindi lang in mind Amerikano sa atin ito na awan at tinidor. O dahil Castilla at awan pulos til sursuro na kanya tayo. Til sursuro na kanya tayo kat agbalin kang hasindero na makita yung naging hasindero yung Tarlac na 100 hectares, 300 hectares. Nagita ti tinawtawid na ti Castilla. Sorry I love history, you know that. But may isang kahit ko masabdi ka history. But awan, di na isulsuro ti Castilla kanya tayo. Apay nga ta, because iti prinsip ti Castilla, luda tayo katan tayo nga naka-eskwela, ita-turn na di utak tayo. Gusto mo awan ti education, awan ti kuwan, or ti mo kalsada, hanpay nga na nasamsaminto. Iti may Amerikano, mayatan, Benjamin Mayat. Kinalsala na mo ito ng saminto, insura na tayo at tinidor, pas di ka nagkutsara. And saying, that's history. For 430 years, that ito yung Castilla, stateless country, at the same, amount of years the Israelites had lived in Egypt. And from 70 persons, they went to at least 6 million men. So approximately women and children at that could be total around 12 million. Hindi rin warda, Egypt. And so they marched for 40 years and they were able to reach the portal of the promised land. That the portal of the promised land, relinquished the Moses, the authority as their leader because nadusa isuna. Intad naman ti authority kada Joshua, kini Joshua. Kani Joshua nang itad kanang ito yung Israelita. Iti taon-taon da. So according iti summarize na ito'y kunan ni Caleb kat I was 40 years old when we went to spy the promised land. And now that we are in the middle of the promised land, I'm 8 years old and I want to get the giant place where the sons of Anak lived. I want that place. So manong taon din 40 years. But after 40 years, ada the promised land na ito ng kanya dahil mo ko nang tawid. At awanan tinadto mga word ka usaran tayo nga mang i-summarize ito yung mga kunang one of the most beautiful history of the Israelites than the word blessings. And, nag-agreean tayo sa apak, at tutulo sumasapak na agreean at Egypt to be tinipol. And, don't you know that rains are
Testament of God's blessings, you know that? Well, nagkaroon ano ti Pilipino kay kiting ang ulus na tutulo. Bis nga handa among no agtinag ni mana yung mga panahon katang ulus awon ka lang basta klarong warka. Ala katikal dirong kan mapakajerot ang mga ala katima mana because 1 hour lang di mana nga ada ti soil kat agro na wen at balingadanom. And pag-ring mo kasang kat napakadi kat narunawan and you're going to cry. And you're going to cry over spilled milk. You know that? And so you need to rise up early in the morning. Why is it? Because the manna is a gift from God using like the kastanya apo ti Jew, dilinaw. Amutong tilinaw, alas 5 linaw. Kasi. And so masapang ataka with your caldero with no plangkana. Dagiti adult pamilyano kat sako-sako talaga. No nagarot anak na. And all of us, by definition of this word blessings, kaya tayo amin ti blessing ni Apo Diyos. Amen? Awan ti akin mali. Ti blessing kat kaya tayo amin. Ngam itilay ito nga subject ti blessing kakamsat kat ada iti question tayo dito. Kuna tayo, how can we know it? If that blessing is God's blessing or not. Okay, so itilay ito yung panagpasa tayo, duwa lang actually tikangkana ito yung 1 to 10 ito yung chapter. 1 to verse number 9, may isa nga point, kundi may sa verse 10 lang, hindi lang tikangkana. Okay, so let's go. Mapansin mo na go, number 1. Kasano-kanong amon tayo, no na itang blessing, kataga mo ti Diyos. And you're going to put this in your mind, we are forgetful people, am I right? Maybe the longest time that we can remember such things that are really important kat lifetime. Manulang na dita. And we must put the Word of God as one of a prime human experience. Masapol nga ikargatay may ti word ni Apo nga iso kumati may sa ka-important yan. Iso nga ipakaasi kanya yung i-memorize to the dua ka puntos tagsapa. Amen? Amen for that because we are talking about blessings from the Lord. So how could we know it? Number one, that it comes as a full package. Sabi nga yung full medyo, i-type mo man. Sino operator kita. It comes as a full package. Full, F-U-L-L. Okay, so, dahil ito importante lang nila ito. Iti blessing ni Apo Diyos kat umay in a full package. So, I think I will need to read it. 1 to verse number 9. You follow me silently. Because we are talking about it, the principle of a full package blessings from the Lord. Una natin verse number 1, in the lot of the children of Joseph fell from Jordan by Jericho. So, unak manan, idilas Sunday, katala to the blessings ni Judah. Judah is the government of Israel. And Judah is the tribe where Jesus Christ came forth. Am I right? We know, ikakatay mo lang ang kastuyan. Judah is the tribe where the Lord Jesus Christ came forth. It is where kings were bred and honed in that place. But Benjamin, we can say Benjamin is the government of Israel. Kasi di na lang pinastatoy mag-define. Okay, so the rulership and the person of Christ came from Judah. In the second chapter, in number 1, na ikakati Judah because it is where the Lord Jesus Christ came from. And then umay matan dito, ikat ni makita tayo matan ni Joseph. And Joseph was, una tayo, kat isunat tipang 11. Nameran kasi dapat ni Benjamin eh. Kung mapay natamahangan ni Ruben, muna tayo may kagalito eh. Why is it? Because ni Joseph kami, isuday ito yung anak ni Rachel. Isuday tati paborito ni asawa na. Taat, mabalin mo tayo asawa iti. Dahil ito nga, dusing nga nagito yung Israel, upat tinagapon na nga mama na ito na. And the most favorite kat ni Rachel. Okay, kat isuday ta, di inuudi ang anak na kat ni Joseph. But this Joseph was a government, you know what, in its figure.
Why? Because isuna di jay nag-reign Egypt. So if there is what we call magnanimous statesman who ruled also in the historical country of Egypt, who at least honed the spirit of the Egyptian people, was during the time of Joseph. He was the best of them all. At the family di kat he was tested, pinag-inip ka, at makan, nagigay taong mabisin dito, at the family 3 years ni Joseph pinangsol ito, because he was a man of God. And he was a man of vision, he was a man of faith, and God loved Joseph. You see, more than anyone in the land of Egypt during that time. Kat anda nagigay 7, ay nagigay 11 na kakapsat na Egypt iti. But Joseph was put as their head. So we say that Joseph is the government of Israel. So, kuna nakat inikamot ni Apo Diyos ni Joseph, kini Benjamin na inuudi, dahil ito man may sa paborito ni tatang na, because inuudi nga, that amin inuudi, spoil na meron. Oh, you know, and hindi umay kakasta ni Manong nakat, alakan ni Benjamin, amoy ito ba ito istorya ni Jay, na ni Joseph gaya, misugan ni Jay, second head na Pharaoh ni Jay, hindi na pa nagkakamsat na, isuno lang tinangkita kanya nga, hala, dito nagkakamsat ko, mamimiss na nga pirmi, nag-11 nagkakamsat na, masapol nga patagkaliw na Jay, luha na, tagnahang nga agsamit. Jay, emotions na, masapol nga Pharaoh, di pa nagkwang, hindi nakita na kasta ni Benjamin, dahil may small brother ko, kayat na ngayon nga arak ko, ni Benjamin. Kasi nga mabalin, because masapol nga, hana nga ipanlaw, iso na gamit kamsanda. Gusto ko nag-remedyo iso na, kat kuna na, that inbati na, di balitok na, pag-inuman, di tisako ni Benjamin. Kat kuna naging kakamsat, awan ka na kanit at katakaw ta, na kanit anak ni Diyos, kuna na. No, ano makitam, di balitok na pag-inuman, di sakon, di sa kanyami, madusa kami. Kuna na, dusaan, di mga kuwan na, very confident, di man, awan kanya at katakaw. Nung jigan ni Joseph gati mo tinang ikarga di balitok. Tisako ni Benjamin. Tapno na ang mahol na ni Benjamin, tapno ma-embrace na at least ijay nga panahon. Kasi agawin na eh. And so, hindi kinalkal na ka, Allah, anda dyan ni Benjamin. Anda dyan ni Benjamin, di balitok. Kung nang kasta ni Joseph, ni ko aglap kastong kayo gaya. Kung nang kasta ni inunakam sa tahakan niya, kastong, pagpangasit na, makadat na ikargali, tatagutin sa mapapasok kami lang, we are a spy ni Joseph at amuna di jay. O sige, di bali, kuna na. I am not just a second ruler in this nation, but I also can decide for you. So, ibati mo ni Benjamin, alaga pa ng isulatan na puro dito trouble you. Nung handa nga makaawid, kasi nitatangdang ay ayat doon nga pirmi ni Benjamin, ikapatay na ni Benjamin, no awan ni Benjamin, tanawan mo ni Joseph. Tingnan ako na ba, right? Ibig ko ang anyangay, kung ano yung kakausap tayo, agawin yun nohan, matay na nohan tayo agawin, awan di ginatang na Egypt kamakan, anda dyan, di kabaliw na. So, di nito go home. At agawin na, at nakita nga nagos ni Jacob, di Jerupan ni Jeruben, nga aglalarot, kan makasangsangit, kan kwan, kat, anyan di problema ko na. Tatangin, bagat kami kikang alak ni Joseph, kat isuklikin ka. Nung adat tihang nangyaring hanmingan na awatan, kung na natin, in whole, dahito ting ni Benjamin. Awanin, ag-alburuto nila kayo, talakay garo itatanda ko, ag-alburuto miman nga kumpur ni Kastana. Nung inmay, nag-9 nga kakabsat na, kat ko na natatang, ibalita, mayat mo, di pa nagsaon, tiking na digay. Awan, aramidin tayo, adin mi, masigurado kami. Kung hindi nakita na ngayon nga, pinikas na pinirmaan na din yung warat na din na mayat siguro tikon awat yung mangyari. Ay kat nagtal na ni Jacob. You know, so, nagtal na. And in the short run, itihaanan nga makarinig ni Joseph, tikas na nang manghol kanya na masapol na yung amunan sarili na. At inayaban, isulat mo isang banquet, isula lang na 11. Isula lang at 12. Isula lang at 12. At inikat na nga, Jerome na. Because hindi mga panahon na Jerome gamin na yung konti royalty. Ikatong niya tablong may maikat, di-disguise mo.
At hindi ko agad imbaga na ko na nangasyak ka ni Joseph na kapsat Diyos. Kung hindi nang ilako pa niya na actually tinang-absolve ni Joseph at ni Judah. Kunan kayo ni kakamsat na patayin tayo rin yung ating tayo. Tali, so ti paborito ni tatang tayo. Hindi ko agad kunan ni Judah piman nga haan. Alangan na itaran ti anak adito at ima tayo. Hindi ko gusto ngayon baga na di ka nakita na Ismailes na lumablabas ng Ismailes na dito naging Chinese yung mga panahon. Naging businessman. Ismailes sinagad na iti. Tatat Chinese. Hindi ka nagiti man ka. Nagiti gumagahat ang ti produkto. Iso mo nag-wave na kastangat in my dagat. Kung na nga, adayan ilakot na nga yun. Yan ngay. Nataol nga lalaki. Mabalin na pagkwayo. Pag-gardinyo winon niya. Hindi po, ilako na ni Joseph. Hindi makita na nga ni Joseph at napakod na lalaki. Nangina na ito'y kung anong ipantayo di Egypt. So, ipandatiman ni Joseph di Egypt. In the long run, nagbalik iso na nga second to Pharaoh ni Joseph na ito'y. So ngayon nga, iso natin, kung natin ko, Joseph kung natin ko, he is the government of Israel. Alright, Judah was the tribe that held at least the kingship of the Lord Jesus Christ. But Joseph was the government of Israel. Kanya tinapasama, intagmag ni Apollos the blessing na kini Joseph. Ni Joseph, ni Benjamin nga aning na, ni Ephraim. Nagsilatalo. Basa ako na. In the lot of the children of Joseph fell from Jordan by Jericho unto the water of Jericho on the east, to the wilderness not going up from Jericho toward Mount Bethel, and going out from Bethel to Luz. Hanggang malus, the Filipino malus dito niya. Yung English to Luz. To Luz. And passing along unto the borders of Archai to Atharoth, and going down westward to the coast of Japhethi, and to the coast of Bethron, and neither into Jezir, and the goings out thereof are at the sea. So the children of Joseph, Manasseh and Ephraim, took their inheritance. So they took their inheritance. So naalagan the blessing them. In the border of the children of Ephraim, according to their families, was thus. Even the border of the inheritance on the east side was Akron, and all of this one. And the border went out toward the sea of Milna, and it came down from Jordan at lugar natin pa may pronounce. Anya kakapsat, iti makita tayo dito. Uray, scholar na ka nga basa-basa na iti kakapsat. May sa lang, timakonklud mo, katartarayin na ito eh. Yung inheritance yung mga paluwan, at boundary, ito pagtutungtungan. Iso may nga diloti kat anatin boundary na because di jay, iti impact na di jay. So, anya kakapsat, iti meaning, iti boundary, iti blessing. No boundary ko na kakapsat na ikat, no kuma square. At iti upat na yung corner na, may dyan iti limit, iti mga ko na ngayon boundary. At that we can say, that the blessings of God, ladies and gentlemen, comes as a full package. You know, full package. Awan sa tital-talok sa ka nga balay, hanga full package nga balay diya maray, matumpa. Awan mo, ti tao nga talo ti sa ka na. Nga ubing. Nulumakay lang sa talo. Maray. Nulumakay lang, ang upatan, no talagang very old eaten. Masapol nga, medyo, senior ka pa, talo. Kanawan lang ima mo. Kung 80 kan 89 upatan nasakang duwa left and right kung ganap kakamatong ba. I am imagining that yun yung blessing kakapsat ka kastoy gayam ti blessing ti Diyos kung may isang anak na. Iti blessing ti Diyos anak na kat umay as a full package. You know, iso nga kat noon tayo imbis na permit iti full package na rin kakapsat. Haan tayo ngayon nga may cut, DJ ngay kwa tayo, DJ search tayo. Nga mas apol nga mapantayo, DJ Galatians. Nga kung ang Bible kagdala, the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, long-suffering, gentleness, meekness, hope, faith, kung kumporme kagdala, DJ. Kat kunana, iti nga conclusion, iti Galatians chapter number 5, at least 18 to 22,
DJ, tibaw ko na nga full package kakabsat na nga work the Holy Spirit. You know, no, kita nga, ipantay ko rin i-finances niya. If our money comes from corruption, sigurado kong awan di joy, Jay. Awan ti peace. Awan na iti joy, peace, awan ti love. Because you know that there is a sin that is committed there to earn that money. You know, isumay nga hanga blessing ni Apo di Jay, uray, billion ti umay ta imam. If it comes to corruption, it is not the blessing from the Lord. Because awan iti kargana ngay nga peace of mind, the peace of the Lord, ti may isang blessing ni Apo. Nung no corruption, awan ti peace di Jay. Itang yun ni Go Katil Marayan, di ba? Amunan na karaniyan din. So, masangat tumaray ka na. And flight is the evidence of guilt. You know, and so, I want to peace. Iti tao may na-build ka sila. But when the blessings come from God, number one, agkaroon ka ti peace of mind. Mayat ngay, di ngay. Mayat ngay kakapsat ngay, di reklitnam. Itibiyag mo. Ada di love mo kini Apo Diyos. Maitan mo di giving mo kini Apo Diyos. So, you know why? Because you understand that comes from the Lord. You are going to find a way to thank the Lord. You know what? Because that is a full package blessing of God. And I mind you, ladies and gentlemen, that there are two kinds of people that seeks for a job. Di tao lang na basta na lang ti ipakala na. At damot ti Kristiyano with the principle na he is going to have a work plus God. As jay. So, dagito umayan ti blessings na full package. Look at that tan. Kita nyo na ito sa kupay nga mauawatan nun. Kasi itilaan sinusurbi nga luti ka ti kaaduan na mo na katanam. No ko lang flat, no may square, nagpinas, upat lang eh. No madangay, dagi luti niya nga, pakastapay dyan. So nga, dagawar ti mo ni dyan. O pa o nagkakasama nun. Ano, ti painti, no kwan. No, dahil you know what? Napunpuno. Kahit nakaso, nagadayo because adati para barangay, apakati sityo, kasi pa yun, karmarga ang timuhon na gitada because isuti kasta na nga mag-imak, iti may sa mga lokasyon. So, nagado kakausap na yung boundary ito na ikarga. But the message to us today is that if a blessing comes from God, it comes to us as a full package. Ada ti joy mo, ada ti panagserbi kini Apo, ada opportunity iti ni Apo agserbi ka kanya na ada malukatan na ti opportunity ka nga makarami ti kaya ni Apo arami do. Dili ti mo na full package. During that time in my iti kwa kini Joseph, ay kat amo ko naragsakan ni Joseph because amo yung natay ni Joseph Egypt kayam. Ngom ko na ni Joseph kapasta. Kung naroon imay ni Apo kanya na one time pagana ng Joseph, baka nga makapanaw dito ko na yung ganito tayo. So, hindi ko ang kastangay ka kinasauna ni tatang na, kung nagkakapsat na, kuna na, pangasyo ko na. Kasi, amok mamatayak dito yung Egypt. Pangasyo because amok maubay ti panawon nga alam na kayo ni Apo dito yung Egypt na dito. Hanga na ito ti lugar tayo, hanga na ito ti promised land. Sa balit ti promise ng ijay nga banda ko na. But no, umay ti panahon na rumwar kayo. Tandaanan yun, anya tinangikalian nyo kanya. Kaya tulang ko, ijay ti grade ko kalien nyo. At ipanaw na. So nga, mamatyan kayo nga ni Joseph. Di ba, ada tatangat pupuran na tatati mamatay. Sa ikargada ito may isang jar lang, basit lang. Kasi man panahon, hindi ko lang gamin ni Pharaoh nga, pumanaw kayo, kung na natin ng piramide di eh. Katulad tayo, kung ikalkalin tayo, kung ano yung nakalkalin na pwede, pumanaw din eh. Iso nga either nga ni Diyos kat pinuuran ka, we know, inkargada di may sama, kasta di pansyon tayo nga, sa minto lang nga kasta, madatiluwangan na. Malalakla ka nga bagbagan ti 2 minutes lang, kat alam mo nito lang. Of course, awan pa edit incineration niya. Yan tawag niya pala dyan, ipurang. Cremation. Awan pa edit kasi nga incinerate na ka, yung gano'n yung tulang magbabati. DJ actually, napungan na bati jay. Tulang actually DJ, napuran na tulang. DJ flesh tayo pag gano'n, apoy di, maawan DJ. Nung mapuran ka, jay tulang mo, kung isulang niyo matpati.
And they're going to book it until na maburbur niya tulang. Kasi lang ti kuha na yun. There might be no cremation during the time of Joseph. Iti patapatak at kasla dyan pansyon ti Pilipino. Basit na nakastaan din at pag-ikagurunan da. Hindi ikali-cover na tapos. So, ni Joseph kausap ka saan nga napanhangay nga agnanayon ti tulang na iti Egypt. Kasi iti Egypt ganun ka picture na iti lubong. Lubong ti picture na dyan. Wala na lumatayak. Alam nyo dito lang kumatan. Ano na pa ka di promise na ipulpulak di promise na nga ti Kristiyano. So, inala na dyan tulang ti man ni Joseph. Egypt. In one out of the world katimpan na di promise na. You know, kasi din tinapasama kin Joseph. In a complete package, what does it mean? It means that even the bones of Joseph was taken out of Egypt and was put to the promised land. Kat mamatya ka di spirit ni Joseph iti langit Of course, awan pa di langit ka ni Joseph iti. Tada ijay ni paradise. Kasi ganito. Amin nga matay di time ni Adam, di karalwan apat ijay impirno. Nung ti impirno kat nagadwa di jay. Jihap na di jay kat Abraham's bosom. Jihap na di kat hellfire. Di time ni Adam, inggang di time ni Kristo, mapapan amin na tao di impirno. Nung hanga jihen na soul. Iawon di jay. Jay to jay, isungay nga jay parable of Lazarus, ayan parable of the rich man Lazarus, di ba? Nakitan di jay, rich man isuda di jay, di Lazarus, katapan niya, katapan mo di jay, rich man di impirno, tanga na mati. Kumapay niya nakita ni Lazarus, di ko, because awan, hell pa lang hindi nga may isa. Nagagawa ni soul na awan na di jay, di Greek. Di jay bangir, nag-awal di jay, paradise. Ijay mong hellfire, ijay bayar na. So, nagkinita na. Tatan, inimay ni Kristo, hanay nga natin ni Kristo. At naitanin ni Kristo, na parang nga di karoon ni Kristo, na pandi hell. Kat anya nga hell nga, ijang hanga dyan di hellfire, tinapanana. Na pandi dyan di paradise. Kat kunana, and he breaks in the spirits in prison, kunana. Anya di spirits ka nagiging ngay. Nagiging tao from time ni Adam, hingga na di time ni Kristo. Kat inmay kat nag-preach. Ayan, tinpis na kanya na ngayon. Siya po, di jay, Savior, na inmay. Siya ni Kristo Jesus, kanatay yung cross. Ada kata nga mga alak kanyayo. So, hindi nag-resurrect ni Kristo yung cross. What happened? Inala na amin, naging saint ijay. Paradise na ijay. Inpana ijay langit. You know, understand that? Inpana. Iso nga, di jayan, iso nga kunan ng kasta ni Isaiah, in hell is widening its mouth kunana. Nag-break di jayan, maukuna ngay nga division iti hellfire kun paradise tata. Iso nga amin nga matay tatan, mapanday jayan na dirito. Ngam, gabot karon tayo, panya po sa Kristo, nagiging karoon, ilang ito niya, after Christ, numatayan ti na isalakan, haanin nga apan niya paradise. You understand that? Mapanan iso na ijay, nang ipalan ni Kristo kalag ijay na isalakan. So, naita iti, kahit kung nga mamakan tayo, kat anya ti ragsak mo na ni Joseph during that time, at ay sunod paradise, anaamwa na ang tulang na, ilubong kat in panaw na di Egypt, in panaw ni promise na. Full package. Kaslamat natin pa na kaisalangan tayo kapsat. Amo yun, sino ba ti tao, tulubong talaga nga na bindisyonan na talaga, di bindisyon, at tayo na mati. Mainusan tayo, ti finances tayo kapsat. We are the happiest creation on earth today. Kasi ang mo tayo, mana tayo, numatay tayo ang tayo langit. That is a full package. Isa nga nga kulang ng kasta ni David. He saw the Lord, kunana, he said, thank you, Lord, that you did not left my soul in hell. Kunana. Ano adanga talaga nga, itinay pagyamanan kung may isang tao, kung itinay isang lakanan na. Importante di kwarta kapsat. Oh, but oh boy, I tell you this one. That is not it. It is not money that determines our lives in our joy in this life. It is our relationship with Christ. Kung wala ka dito yung nagdiporta, mang-define the joy and happiness mo, you better grow up.
Because money is just but secondary of everything. Our relation with God, a saved person, a saved people. Di jay, kautat ikibiyag yung gusto. Why is it? Because it's a complete package from this life nga na nang nanunan niya po kanya tayo, we are ascending towards heaven. Numatay tayo katiritso kibilang. You know, so dahita iti full package ni Joseph. Inalay ito lang na. Okay? Number 2, handa lang nga inalay ito lang ni Joseph. Mudi ka nakita tayo di boundary nga intid ka na ni anak ni Joseph. Anyan di ngay, iti-blessing ni Apo mo at literal na talaga makita. Hanga ni Jay, joy ka, are you happy ko? Yeah, I'm happy. Hanga ka siya. Nung happy ko nung talaga, ada na talaga ti happiness di heart tayo. Nanti may kapanunod to happy to nuhan. Nung happy ko natin manyayin that you know that you are saved. That's happiness. You know that you are in Christ. That will make us happy. On the other side, the source of our happiness must be on that particular relationship with Christ. Haan nga DJ kasasaad tayo ito na mo talaga, no, anya kanya tayo, anda kanya tayo ito na mo talaga. That must not, define our joy, the source of joy. Haan nga nilalagsak ka, no, di ka joy mo, but ata kumain dyan nga fact na sikagat anak na ka ni Apo. Kung tayo tayo may son. On the other hand, yet, at ito basit, dahil ito yung full package ko na ito yung kakausan that ma-enjoy mo nga talaga, in the highest degree. Di dyan ito full package. Nung i-blessing ni Apo Diyos na ikat, hanggang ngayon nga talagang ma-enjoy, hanggang blessing na dyan. I happened to go to Manila before because nag-backslide ako. When I was 14, 15 years old, I was told by God, and when I was at the age of 19, in my mind, they called me up, the pastor, and ayun po na, mag-rilan mo tigas ko pastor ko, ako pag-portal. So, I went to Manila and worked there, and I worked there. And everything is there. At that na kami yung first na naka-receive the ATM card din. Awat ATM din, bako-bako din. But during our time, I couldn't, hindi nga tawag niya yan, at that ATM din. First na lukat, nakaalak yung first na ATM card. So, you still doing, kalmi din, dapat iwan ka man nga rice, may timis ang bulang kasi, kung nagano'n ka. And I work, and with respect to money, that is there. But there is something lacking in my heart. I'm not happy. Ang dami tibir, pero ito, sabsabahan tibir ko rin. And then, Coca-Cola is a very big company. Once in a month, katali outing me. That ginag-iimas ng arak, at dahil di, ipakam noon niya ng arak, at kaya amin. And then, siyempre, Coca-Cola, sobrang mort ko pa di, pag-ugas ko pa noon sa ko pa di, nagpurod lang, kat ng mga kandalas tusin, awan danon. Gusto nga, dinadakol nga battle, nakatak. Pagbali na kadanon, pag-ugas ko. Kasi di, kabaklang tumula, very. Iso na pa, kat may isang company, kay Uremano kayo, ginong kayo, mabali. That's how it's called. In Baptist, pinaka-imbitugan siya, di Coca-Cola, di Dr. Piper. Nung mali, di Coca-Cola, kasi makidni ka, iso nga, anak, ibagang aginom ko Coca-Cola. Everyday, makidni ka dyan. Na tayo, di ka anak, at tikas na Coca-Cola. Inom kayo once a month, twice a month, once a week. But not every day, okay? So I found there in Adati Ragsak. Once a month, wala lang. Sorry. Kung hindi manager. Ikaw lang hindi, wala kang pag-isama sa amin. Bakit, sir? Nag-outing kahapon. Nakita mo naman yung mga konyak, di araw din na nakita ko naman. Apakarami. Wala ka doon. Ikaw naman, sir. Ako sa Kristiyano ko na, so kabigatan. Nag-alak si Boxo si Bible, kinasabak di manager ni. Kung operation manager ng J. Maysa, hindi Maysa nga di. Yung mga supervisor, kinasabak. So na, baka siya at Maysa at Kristiyano. Ang ko nga talaga ang point na talaga marikna di dyan ay joy. There is something that you're looking. It's not, there's no joy in the money. If you're a fish, you need to live with the sea. If you're an animal, not mammal lang kasi mammal nga at dyan nun ba? If you're a human being, you live daga, jika.
You're not happy when you're in the water. You see that? So, datayo ka naman tinukuan, katijoy mo, katijay. Di Christian life mo. You know, so di may sakit kung maawatan nyo. Iti complete package na it gives you. So, nga ito detection nyo because this is the general principle, ha? No, iti blessing kat nagapag kiniapo, number one, at iti peace of mind mo. Ngam no, dito nga blessing kat may adayo ka ti church, may adayo ka ti parang serve kiniapo, simple ako ti peace of mind mo. You already understand that that's not the blessing from God because it will rip off your peace. Your joy, it will rip off your joy. Para sa talinga, bulakbol ti may isang kasandi nga ni church. Kasi lang ada baso mo kini pastor wino at baso mo membro. Diba? Kasi di ka tangay nga feeling nga na-lost mo di joy mo, di ka tayo. Kamugunahan na blessing kiniapin ko. Nung ada amin di spiritual nga di nga compact iti spiritual gift na po na tayo. Maamuang wala yung tagayan ko at nagasuti. Amen for that? Usong uray basit na kwarta nung nalagsak ka, uray basit sundong no, amo mo susulbi ka at joy mo, I tell that is a blessing from the Lord. That is a blessing from the Lord. Isong hanga di kinabasit na talaga di joy mo, di peace mo. You are good. You're good. You're good. You know, so di jay tikwan, so it comes in a full package. So di 31st na kayo. So, makurangan na pa yung explanation kanyayo. Kung basta naawatan nyo rin ang prinsipyo, naawatan nyo rin ang prinsipyo na nung nagapuntos ka, agad di fruit of the Spirit na may jujugin ka with isungay nga no, adaking ka di fruit of the Holy Spirit ka di, plus ano pa lang di millions mo, adi mayat mo, nakakapte, ano bonus mo, amen? Pag-ilim kayo mo ta. Ako di may mayat pa nun. So, tikat ko sa complete package. You know, kanta tayo di charity, we're still waiting for that. You know what, complete package when the freedom that you have is to serve God. You know what our freedom, Christians, is? The only freedom we have, Christians, is to serve the Lord. Mind you, before I go to number 2, kung last, let me take you back again. If you have no freedom in serving God, you are a prisoner of something in this life. Release yourself out of the prison. Because the moment you have a freedom in serving God, that is what we call blessings from the Lord. You know, basta ang freedom mo. Nung uri ko na kon million, pinulan ng awatan, no awat yung freedom mo ang serve niya ako. You are a prisoner of the world. Iso ko masalong i-release mo sarili, tapag karoon ko freedom. Iso nga, na tayo manamati, tinikitaan tayo, di tayo makapagserve niya ako because that freedom is a blessing of life. It will give you a complete joy and peace. Ayo, mamati kayo kanya. Nung kwarta pagtungtungan siya ako natin mo nang pumanaw dito charity. Kwarta ko yun, you know that? But it is the joy that I am serving God here rather than in the United States or I have a lot of money maybe there or wherever it is. There is no joy, my friend. And so I disdain that idea of having a lot of money, you know what, at the expense of our joy and peace with God. You know. So, daytag di kwan, so di jay. Kahit kung maawa-awatan nyo di jay. Because itila actually, di biro kung tayo, freedom tayo. Napakapagsurbi niya ako. Freedom. Waya-waya. Maawan ti maka, tubong kita nagsurbi. Di jay ti mo po na blessing na makita tayo at the most extreme. And so, no, medyo kita na rin aruga pikingat awang ko kwarta, it does not matter at all. You are, as long as you are free in serving God. Because, no man, kita misod na awat ti freedom lang sabihin niya, kasi ito po di kwartada ko dito. Ang napay nga makaumay Pilipingon. Because di business na, kat sayang di 200,000, 1 million isang altaw. So, what freedom do they have? And when you put yourself in jail because of money, you are the most unblessed Christian or person in this universe. Because you are a prisoner of your own life. You know, of your own whims.
And lastly, ito yung mga last. And lastly, it is profitable even when the recipient comes short of what is necessary. Anya nga dito nga point. Ito yung dito verse 2. Dito yung last na point tayo. The blessing of God is a blessing because it is profitable even when the recipient comes short of what is necessary. Look at this, verse 10. And they drave not out the Canaanites that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwell among the Ephraimites unto this day and serve their tribute. What was the law of God? They must disperse them abroad. They must extinguish their one. They must not unite with these people. Look what the Bible. And they drave not out the Canaanites. So what is that all about? That is their shortcoming. Nung iti-blessing man ni Apo Diyos, kataanan nga blessing, wala shortcoming tayo. No. There is still a prophet even at our shortcoming. Anyang iti shortcoming, anyang iti prophet jay. Una na. But the Canaanites dwell among them, that is the negative, unto this day. Nung iti positive, no prophet na. And serve under tribute. Isang oray nga arat shortcoming na nga, natakrot na siguro, sumasanda nga inatak. Nung at least, na baga na kanya na, ano na nga pumanag siya, agwis na. Nagbalik na nga tributaries. You know, so kasi tinapasama. So, there is still prophet. Even though they have a shortcoming. Nga yearly, kada di taxes na nga yield at Israel. A tribute. You know, agap-abang na, hindi nga lugar. Kasi duwati, kasalahan ko ay pagada. Mabuta kami ang manggubad kanya, makamatay kami, natakot na siguro. Kung masapol nga, pumanaw kayo, will agbalin kayo nga tributary. So, dagijay na tao, kung sige na lang, may nga makilaban kanya yung taadat Diyos yung, at bayad kayo kanya yung year after the tax. And it comes by gold, you know. Gold, the taxes, ito kumapa doon. In drums of gold on a yearly basis. Iso mga pandirelinyo to Israel. So, it is profitable even our shortcoming. So, kasama ka tayo sa pa. Magruwi kanya, ingalakan niya yung nagaluti shortcomings to piniapotos. Saan tayo nga ma-perfect? Di pa nagsabinos to. At shortcoming tayo. Nagaluti disobedience tayo. Amo yung Jay, Sunday school nagsapa, I was thinking so hard. Di may sin ako na. Hindi ko man awatan na itigayang kapunan no apay nga ti Kristiyano kat kaan nga mabalbaliwan iti uray ang nga kamayat na mensahe. Nung ti may nga tao ay nagbasol na biyag na katanang kahit iripen, kaan nga makapasok di word ni Apo kanina mga balbaliw. Kasi di asamot ang dati ko na niya. Dati natay niya na gana. Takro. Will God put a clean water there to drink? He will not. Unless na may ibulong di nga kakros, maugasan ito sa mundo, repentance ni Apo Bigay. Kado nalinisan sa tukar ka ni Apo Isus na iti water. Iti Kristiyano ngay nga dati, the secret na biyag na, ibasol, mahal na ngay nga mairepent. Uray niya ang kamay kuminsay, hana nga dundunggan. Iso nga nga agogro. Because it is really impossible with God to put His word. So, kung niya po ng Bible, ada nga iti proper term na nga, itatay ko lang nga, biro-biro, kung di lang kang mo mabiro kung di Bible, di ko na nga nga. I'm not going to give the pearls to swines, kung na, lest they trample it on their feet. Awang kanong tingay, businessman nga, mag-itan ti dayo mo kang gold ka rin, iti baboy. Kasi pagdukan nga, iti baboy di tayo mo. Kasi di man ang word na. Ito may isang tao na rin itibiyag na katangay na ikan ni Apo di word na naagro iso na. Iso na masapol na naagdalus itibiyag na. Santo italagmot ni Apo kanya na di word na mamang gro itibiyag na. So di jay kakasat iti kuwanan iti chapter 17 nga naagit sa school. And that's I was thinking while pala. So God so di tao but he doesn't want to repent or whatever it is. Pura niya nga word ni Apo, it will not change the person.
Because unless otherwise that heart is cleansed. Kasi naba nga, kumbaga, di ko naman lang nga sa Kristo may nga greater is He that is in you and He that is in the world. Kung na. Gusto mo no, cast out ang demonyo, mapakas out tayo ta demonyo di Kristo ko takdakol eh. Noon ni Satanas na dayo ng tipuso hanggang makapanyap sa Kristo ijay. Kasi iso na tinakatura ijay. Unless napapanaw ni Satanas ijay, saan ito umay na sa Kristo. That's what life is. Unless sin is confessed, you can never receive any single word of God that will change you. You can never have that. Because your heart is really filled. Nakunin sa lusot na po nun. Awan pagkargaan nun, di yung word ni Apo. Tang na po nun. You know what? And so that's it also. So, dahita itikon and Joseph, and we have a lot of sins in our lives. But we need to repent it. Because kung the Bible kat hanay nga palubusan nga kwan, agawon man ang blessing na kinakaintid na. Adalat at prophet, so nga, adabat chansan Kristiyano who is flowed, mamabindisyon na, adapay. If he's going to release the kwan and he's going to be cleansed, there is still prophet after all. So, dito the second, iso nga ti forgiveness at may sarita ngay nga blessing tinamaki. So, hindi pa nagrugi man yun, may sarita ng blessing. Iti may sama namaki. Okay, so, I hope unawatan to iti blessing iti chapter 16, iti Joshua, amen? Nung nagkaputi Diyos, adati love, peace, joy, long suffering, adati freedom, magsulbi ka, adati basta nagkiti, basta ang dadag freedom mo, magsulbi ti Diyos mo, blessed Diyos, salita ka. Nung maikat na gijay, awanan, amuman na sa anim na blessing niya. Apo sultag sapang, I think, kanya-kanyang kararag lalaki, kaya pinag-insayin, no, anya, matikay tayo may kararag kini Apo, masapong may kararag tayo, tapos tiks na may mabindisyonan tayo. Okay, so, anya, ni area, ganang tas tipusong, na mabalin mo i-commit niya, let us commit to God. Shall we pray?